Nais po namin ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life." For God so loved the world. So lahat po tayo nasa sanlibutan. At ang sinasabi ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa bawat isa na nandito ngayon. Sa mga dumadaan, sa mga bumibili, nagtitinda, sa lahat sa atin dito. Kapag naintindihan mo ang sinasabi ko, kapatid, inaabot ka ng pag-ibig ng Diyos, and He is saying to you right now, "My child, you are fearfully and wonderfully made. And I will do everything to reach you out to tell you that I love you." And that, my friend, is the reason why we are here. Hindi para i-promote ang aming religion, pero para sabihin sa iyo, kapatid, ano man ang ginagawa mo ngayon sa buhay, ano man ang iyong pinagkakabalahan, God made you for a unique purpose. Your individuality tells you that God made you unique, and you have a purpose for the kingdom of God. Let's pray. Heavenly Father, we glorify and we praise your name. You are the author of life, the creator of the heaven and the earth. Father, we come at your throne of grace. We know that we cannot do anything. We are meaningless, we are worthless, we are nothing without you. And you are the source and the first cause of everything, oh God. There is nothing too hard for you. We pray, Father, right now, forgive our sins and open our hearts so that we will be able to understand how much you love us. That you have sent forth your Son to die to each and every one of us. Because we are sinners and we deserve death, but you had mercy on us and you have forgiven us if we believe in you. Father, let your Holy Spirit be here right now and touch the hearts of everyone who are listening. Make them understand your love, oh God. Reach them out, we pray, Father. Oh, have mercy on our souls, oh God. Our souls are perishing because of sin, but thank you for your mercy, oh God. Reach out to everyone, I pray, I beg, I cry right now, Father. Help us realize, oh God, it's not about religion. It's not about other people, it's about you. And how much you love us. Be in this place right now, Father. All glory is yours alone in Jesus' name. Amen. Naimbag naman lang kakabsat. Ay ayatan na kayo na Apo Diyos. Kung kahit mga iwaragawag, mga ibagbaga na Diyos sa una, sab numalawlaw magan tayo. Nakastala unay, di malagayat ni Apo Diyos, iti tumunggal, may isa kada tayo, amin. We have sinned. Nagadot ibasbasot tayo kakabsat. Uray no aminin tayo man inuhaan. Marami po tayong pagkakasala. Nagkulang tayo sa harapan ng Panginoon. We have greatly sinned against God, and this sin may separate us from the glory of God. Sa ako ka trabaho, ako may isang associate professor. Idihan ko pa yung amo ni Apo Diyos. Naglinis, di pa nagkita ko pa nagrawar ko. Sa mayat, di pa nagbagbadok ka professor. Ngayon adun, iduldulin ko nga, basol ko. I have a lying tongue, managulbudak idi. I know how to cheat. I know how to deceive. I know how to fool a person. Nalastugak. I have a proud heart. Ngayon may duldulin ko amin tagisayan di puso kakabsat. Pati makita ti tao, hindi kanyak ka naglinis. Adya lang ko nagruar. Nga badok. And I have run away from God. I really don't want to hear anything about Jesus Christ. Hindi kakabsat.
Mar-ariyo kang pisaw ni Apo. Ti amok bagay tao di na religious ko kung nagkararat ka sa dalag bakit? I thought before that they are foolish and they have nothing to do in life. Kasi hindi di ba nagkita ka po? But my life was so prosperous before. I have a lot of awards, publications and presentations, locally, nationally, internationally. I have made known a bit of my name in Google Scholar, in science. Because at the age of 30, kakabsat, I was able to have my bachelor's in UP, master's degree, magna cum laude, doctorate degree, magna cum laude. I thought before, ang alam ko noon, ito yung ibig sabihin ng buhay. Ang mag-aral ka ng mainam para makapagtapos ka. At kapag mataas ang nakuha mong degree, ay madali kang ma-promote. And I have achieved these things at the age of 30. I had a proud heart. Naglastot ni puso kini kakabsat. Kinawan ti Diyos ko. If there are services, I'm always the least to go. Mapilpilitan na klaon, mapilpilitan dak. Ngam di pusok ka talaga ko awan ni Jai. There is no God in my heart. My field of specialization is biology. Biology and science. So nga ito ti question ko hindi. Have you ever asked yourself if there's really a God? I have asked that question many times. I even look for evidences at girbiro kang Apo. Iti ebidensya nga da Diyos. No daman ti Diyos kag tinagpag may sa kabituan di langit kung kunak hindi kakabsat. Ag parang mga ragsunat ang gusto na makita. Ag parang mga nagparikdaman nga utang gusto na marikda. Bagit natin ibagbuhak, hindi kakabsat. And this is the life of a person who is so far away from God. And that was my testimony. But these things change. Kaya ni karkararag ko kini Apo nga uray may isa lang kumakakararwat ko ibang hanggat kaya pagbagal ni Apo tata nga malong. Uray na kasta nga nagbayad ko yung tartarayan ni Apo nga kabsat. Even for the longest time of my life, I have denied Him. I have despised Him. I have rejected Him. Kabain ko isunang kabsat. Itinabayag na panahon. But something happened and this completely changed my life. June 4, 2017, I can never forget the day. As usual, I was late in church. Adyayak likod kang kabsat. I want to interest ko dyan sa asaw ni Apo. Agtaw-taw-ataw dyan panunod ko. Nankanot na dyan project ko. Iti DOST Winochet. Tag-graduara kong ti-doctorate ko hindi. That was 3 years ago. But suddenly when the sermon has ended and when everyone else were praying, I heard a voice. Kunana yung boses ng kabsat. Vanity. Walang kabuluhan. Vanity, meaningless. Your life is meaningless because you don't know me. Kunana kabsat na boses. Nag-alumanay nga nag-power po din baga na kunana nga awan sarbina gaya maming analpasak. Kakastabot lang tibagbuhak na nga itata. Uray na nagadon, dinaala tayo tibiyag tayo. Nga kwarta man dita, businessman, nangata posisyon tayo. Anyaman tang accomplishment tayo. Kakabsat, the voice of God will still tell you the same thing right now. That if God is not found in your life, everything you're doing is meaningless. Idinayag ko na din ang boses kakabsat. It was the first time to hear clearly and distinctly a voice in my mind and in my heart. So when I knelt down, nagparintun mga kakabsat. Nangaskas daw tayong pakita ni Apo. Amin na pasat tibiyag ko. In palagip ni Apo, ti Mano. No, Mano beses Apo ng salakan na tibiyag ko. At dati na pasamak 10 years ago. Nang masak na pangutpod. Nawala na kong tiputan ni Jay Tinga. Si Baybay. Nagbayagak na na ilubog. Ngayon naalag na siya bagit. Kaya nagkaadarak ti puot.
Yan nilipatak na nga pa nakisalakan ko. Nag-arami na klata tinadi. Aging ka na bintong dagay nga day, June 4, 2017. In palagip man niya ako dati kakabsat. Ngayon salakan lang idi. Yan ninyawawan ko. Sige na imbag na. Kaya tinakaskas daw pa kakabsat. Ipakita pa niya ako, Diyos, nga muna amin nga basbasol ko. Pinakita din ng Panginoon sa isang pangitain, sa isang vision, mga kapatid, that He knows every part of me, even the sins. Uray na niya basol, kahit yung mga kasalanan na itinago ko, na walang ibang nakakaalam kundi ako lang. Sa amok hindi may dulin ko ang absat, nga mahaan. Yung pakita ni Diyos, nga atikak ni pornography, nga awan timalpas nga may saldaw, nga hanang agbuyan ni pornography. Yung pakita ni Diyos, nga mamartogak. Yung pakita ni Diyos, nga agsiksigarilyo. Yung pakita ni Diyos, nga nalastugak. Pinakita ng Panginoon, mga kapatid, ang mga bagay na to, na mayabang ang puso ko, na marunong ako magsinungaling at gumawa ng kwento, na kinahihiya ko siya, na wala akong Diyos sa puso ko. Gayon pa man may nangyari, mga kapatid. Uray ng kasjay, karagit tibet ko. Amoy din sanit ko, kinindawat ko pambakawan. What He said in His word in 1 John 1:9 is so true. You can memorize this verse because you need this one. It says in 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kasta nga ron kakabsat, uray mo kastoy nga mo ti Diyos, amin nabasbasol ko, inbagat kanya na. Apo Diyos, amin na natin itong makita, gusto nga naramit ko. At daw tawad akong pangawan, give me mercy. And I felt His mercy and His love. He forgave me. And it's the same thing for you today, my friend. Ura ninyo, karagit ni puso tayo. Nagdagat tayo pang makawan, pakawalan na kayo niya po Diyos. God can forgive you. And He made me realize after that vision and encounter of Him, He made me realize that not everything will end in this world. That's why our accomplishments are so temporary. Our money is so temporary. Our life here is so temporary. There is a greater blessing in heaven. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. God has promised that He will prepare a place for us if we will repent for our sins, accept the sacrifice of His Son Jesus Christ, and turn away from our wicked ways. And one of the biggest miracles that has happened to my life, bakit yung addiction ko, hindi nga nakatadong ang kabsat, hindi ko nagbibuyak ni pornography, hindi pa nagmamartet ko, pa nagsigarilyo, pa naghulbot ko, nga nagbalinin na chronic part tibet ko, inikatanin niya ako ang kabsat. If anyone be in Christ, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, He will make all things new. Nasuktanan ako, di materialistic nga, palagkita tibet ko, nasuktanan ka kabsat. Di kaya kulatatan, kabserbikin niya ako, kinamamunis una. Paano natin malalaman ang Diyos? Sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng Biblia. Kagkastanin nga imperialist sinak ni Abong Absat, nga di kahit nasaon na talaga di John 3:16. Kasday una si panagayat ni Diyos kanyang kabsat. He died for you. He died for my sins. Even if you are the only remaining sinner in this world, He will still die for you. Because He does not want you to perish. Padi na kahit mo orasin mo ka na tayo, tiga pan sa impyerno. Ngayon kaya't nakakadwa na tayo ito, ibigyan na na yun. But my friends, make a decision right now. Now is the appointed day. Now is the day of salvation. Tatangga-absat habang makuskudlog sa puso tayo. Numarik na yun, isa o ni Apo ka na itata. Ano nga ba'y bayan ko ma, Diyos Espiritu ni Apo. Na ibagbaga, magsubliga ka niya ako nanak. Tahan tayo nga amo.
Ang tayo motivate tayo. We don't know what the future will bring, will give us. Ura na nag-healthy tayo tata, kahit napaka-healthy natin ngayon. Kapag tayo, pag tapos na ang mga araw natin dito sa mundo, ay wala tayong magagawa. God has numbered our days. Our days are like grass. It's like a vapor. It is here for a moment, but later on the grass withers away. The vapor fades away. It's very short. Life in this earth is so short, my friends. Ano masayangan ko ma? Nahan yung nabirukan ni Apo. Adat timanan, di ba nagsasauna, ibagbaga ng kanya tayo tapta. Kaya ayaton na ka ni Apo. Kukayat na, malawlawagan ka kabsat. Ken ma'am, amom kumaysuna. No pinakawanlak ni Apo. Nga nagatulad bas-basulak. Amok ka kaya naman kapakawanan. Ting oras siya sino ka tayo tapta. Basta umasigat tayo kanya na. Kung nagpakababa tayo, at dapat tayo mamakawan. Kasi tauna, sinarami si Kristo, nga napay para kanya tayo. Pag mga biyag tayo, pag nagkaroon tayo, biyag ang ganayon ka kapsat. Kasi tangarod, so dawatak na dungdun nyo, tisaw niya po. All glory belongs to the Lord. Pagkaalis po, pagkaalis ng tickets, pagkaalis po. Pagpalang hapon po sa lahat na narito. Papalag po tayo dahil buhay pa po tayo hanggang ngayon. Maraming tao sa mundo ngayon namamatay po dahil sa mga sakit, dahil sa mga virus. At maraming tao hindi nakakalakad, nakaratay sa kama. Habang tayo malaya tayong pumunta kahit saan tayo magpunta. Mga kapatid, narito kami para dalhin ang magandang balita. Dahil maraming tao hindi po nakakapunta sa mga churches. So dadalhin po namin dito sa lugar na to ang salita ng Diyos. Pero hindi po reliyon, hindi paniniwala tungkol sa Diyos, hindi salita lang ng Diyos mismo. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 38, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Mga kapatid, ang pagsisisi po ay hindi yung kapag nakagawa tayo ng kasalanan, sisisi tayo sa Panginoon tapos magpapatuloy. Hindi po ganyan na pagsisisi. Mga kapatid, ang tunay na pagsisisi po ay isang pamumuhay na tinatalikuran ang mga masamang gawain. Kaya sana po maunawaan natin ang tunay na pagsisisi. Huwag po tayo pumunta sa simbahan para mabawasan ng ating mga kasalanan. Hindi po yung totoo. Kahit na araw-araw tayo sa simbahan, hindi po nababawasan ng ating mga kasalanan. Ang kailangan po natin ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang nagtubo sa ating mga kasalanan. Walang sino man tao makakapagligtas sa ating mga kaibigan. Ang kailangan lang po natin gawin ay makipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo at isabuhay niya ang katuruan. Maraming salamat. Isabuhay po natin ang nakasulat sa Biblia. Kapatid, hindi po tayo maliligtas ng mga gusali. Hindi po tayo maliligtas ng sinumang tao. Dahil sabi po sa Biblia, sa Acts chapter 2 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng mga pastor. Although pastor po ako, pero hindi po kayo maliligtas. Hindi po kayo maliligtas ng mga pare. Hindi po kayo maliligtas ng mga ministro, ng sino mang tao. Ang mga kapagligtas lang po sa atin ay si Jesucristo. Ngunit kailangan po natin pagsisiyat at talikuran ng ating mga kasalanan. Kailangan po natin sumampalataya sa pangalan ng Jesucristo. Humingi ng kapatawaran ng buong puso at ipagkakaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Mga kapatid, napakahalaga ng banal na Espiritu. Dahil ito ang Espiritu ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa mga tao sumasampalataya sa Kanya upang turuan niya at upang iligtas niya.
walang sino mang tao makakapagturo sa atin tungkol sa Diyos, kundi ang Diyos mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sabi ko sa 1 Corinthians 3:16-19, ang templo ng Diyos ay hindi gusali, kundi ang puso ng mga tao. Ang Diyos po gustong manahan sa ating mga puso upang turuan tayo sa katotohanan dahil siya lang nakakalam sa katotohanan. Kaya nakikiusap kami sa inyo mga kapatid na buksan nyo ang Biblia, basahin yun at isabuhay. Dahil ang Biblia ang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kabutihan. Dahil meron po tayo kanya-kanyang pangunawa sa kabutihan. Mga kapatid, ang kabutihan ay hindi pagtulong lamang sa kapwa. Ang kabutihan ay ang Diyos mismo. Ngunit tadali ang kabutihan ng Diyos sa iyo kung sumusunod ka sa banal na Espiritu. Kapatid, hindi po tayo maliligtas sa mga sarili nating gawa. Hindi po tayo maliligtas sa pagtulong natin sa kapwa. Ang makakapagligtas lang sa atin ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos at ayon sa katotohanan niya. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. Sabi ko sa Ephesians chapter 1 verse 3, mayroong pagpapalang spiritual, isang makalangit na pagpapala. Yun po ang makasama natin ng Diyos sa karya niya. Kapatid, akala ng mga tao, kapag namatay tayo dito sa mundo ay tapos na. Hindi kapatid, ang buhay ng tao ay isang panaginip lamang. Na kapag nagising ka sa panaginip, magigising ka sa tunay na buhay. Kapag tayo namatay dito sa mundo, magigising tayo sa kabilang mundo. Pero meron tayong dalawang kapatid kumuhan. Langit o impyerno. Kapatid, wala pong purgatorio. Sabi ko sa Hebrews chapter 9 verse 27, minsan lamang mamamatay ang isang tao tapos ng paghuhukom. Kung gumawa tayo ng kabutihan sa pangalan ng Kristo at sumampalataya tayo sa kanyang sumunod sa kalooban niya, mapupunta tayo sa kariyan ng Diyos. Ngunit kapag ginawa natin yung mga bagay na gusto natin dito sa mundo, na nagpapahamak sa atin, na nagpapasama sa atin, nakakalabot isipin. Sa impyerno tayo pababagsak. Kapatid, wala pong purgatorio. Kahit basahin niyo sa Biblia, wala po. At hindi po namin ipinapangaral ang salita ng Diyos para takutin kayo. Ngunit nangangaral kami ng salita ng Diyos para maunawaan yung mabuti, ang tunay na buhay. Mga kapatid, alam naman natin na lahat tayo dito ay makasalanan. Alam naman natin na lahat tayo dito ay nagkakamali. Kaya ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang bugtong ng anak upang sumampalataya sa kanyang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, ito ang tanging paraan ng Diyos na iligtas tayo, ang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ano man ang mga kasalanan natin, ano man po ang mga pagkatao natin, ano man ang mga pagkakamali natin sa nakaraan nating buhay, ang Diyos ang dakong patawarin. Sabi sa Biblia, sa Isaiah chapter 1 verse 18, halika kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ng Diyos, gaano man kapula ang inyong kasalanan, kaya yung ating pabubutihin tulad ng yero at bulak. Kapatid, kahit na anuman ang kasalanan na gawa natin sa Kanya at sa kapwa natin tao, ang Diyos ang dapat ay nilakapin at tulungan na magbago. Mga kapatid, hindi natin kaya magbago ng mag-isa. Kailangan natin ng banal na Espiritu dahil lahat ng mga magagandang katangian, lahat ng mga mabubuting pag-uugali ay buhat sa Diyos. At kapag tinanggap natin ang Diyos sa ating puso, ang Espiritu niya at ang Espiritu natin ay magkakaisa at dadalaw yung katangian ng Diyos sa ating Espiritu at nakikita yun sa ating mga kaluluwa, sa ating mga pagkatao, sa ating mga puso at pag-iisip. Mga kapatid, ang Kristyanismo ay hindi Hindu lamang. Ang Kristyanismo ay hindi lang magdalo sa simbahan. Ang Kristyanismo ay hindi lang pagbabasa ng Biblia. Ang Kristyanismo ay hindi pagbabahagi lamang ng salita ng Diyos. Ang Kristyanismo po ay isang uri ng buhay o pamumuhay na ayon sa kalooban at katotohanan ng Panginoon na banal. Kailangan po natin mabuhay ng banal, mga kapatid, kahit napakahirap, kahit napaka-imposible. Ngunit lahat ng bagay posible sa Diyos, sabi sa Luke 1:37, walang bagay na hindi kaya gawin ng Diyos, basta sumampalataya lang tayo, mga kapatid.
Kailangan niyo pong basahin ang Biblia. Dahil ang Biblia ang magpapaunawa sa atin kung ano ang kasamaan at kung ano ang kabutihan. Magdadasa po ako sa Biblia. Sabi po sa 1 Timothy, chapter 3, verse 17, 16-17. Sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay pinasaya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturuan ng katotohanan, sa pagtutana sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa limang gawain, at sa pagtutanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa madaling salita, ang Bible po ay manual ng buhay. Upang malaman natin kung ano dapat mamumuhayan sa buhay natin, kailangan po natin basahin ang Biblia, mga kapatid. Kung inaakala nyo ang Biblia ay para lang sa mga banal na tao, hindi po. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1, hanggang verse 8 hanggang 11, ang Biblia ay para sa mga masasamang tao. Alam natin na lahat tayo dito ay may kanya-kanya kasamaan. Kaya alamin po natin ang kabutihan ng Diyos para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil ang Biblia po ang nagbibigay ng pangunawa sa atin. Nilikha po ng Diyos ang sanlibutan. Ayon sa Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Mula sa wala, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng sanlibutan. Ito ang maganda. Kahit na wala na tayong pag-asa dito sa mundo, kapag pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, maliliwanagan ang ating kaisipan at ipapaunawa niya sa iyo, anak, may pag-asa pa. Na kahit anong sitwasyon na hinaharap ninyo, gaano mong kalaki yung mga problema na initis ninyo, lagi may pag-asa. Ngunit kailangan natin sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Dahil inaling niya kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Maaaring wala tayong narating dito sa mundo. Maaaring talunan tayo dito sa mundo. Wala tayong malaking bahay, wala tayong maraming kayamanan, wala tayong malalawak na lupain. Pero alam mo kapatid, mayroong pagpapalang spiritual na naghihintay sa'yo kung sasampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Maaaring binabaliwala niyo yung aming mga sinasabi, pero ayos lang po yan sa amin. Pero kung sasapusin ninyo at pagbubuksan nyo kami ng puso, mararanasan nyo ang tunay na pagbabago. Ang pagbabago po na ayon sa katotohanan ay ang pagbabago din sa pagkatao ng isang tao. Hindi lang basta't paniniwala, hindi lang basta't paninaw sa buhay o pamumuhay, hindi pagbabago ng ating mga puso. Ngunit magagawa po natin yan kung tatanggapin natin ang Panginoon sa Kristo sa ating mga puso. Mananahan siya sa iyo at tutulungan ka niya. Sasamahan ka niya. Sabi sa Biblia, hindi ko tayo iiwan, hindi mababayaan. Kung meron isang nilalang na nakakaunawa sa atin, ang Diyos yun. At kung meron isang nilalang na handa tayo samahan sa mga pagsubok, sa kawalan ng pag-asa, sa kahirapan, sa pagtitiis, ang Diyos ay handa samahan ka, mga kapatid. Kahit na marami tayong kasama, kahit na marami tayong kaibigan, kasama natin ang ating pamilya, minsan meron sa puso natin na parang tayo nag-iisa. At ang Diyos ang makakapuno nun, mga kapatid. Kaya kilalanin niyo po ang Panginoon sa Kristo. Dahil sa Kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa mga magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isipin niyo mabuti, mga kapatid, ang Diyos na si Kristo ay katawang tao. Hindi siya nagkasala, ngunit itinuring siya makasalanan para maranasan natin ang kanyang kabutihan. Hindi lang basta sa katawaran sa ating mga kasalanan, hindi lang basta nakapunta tayo sa karihan at sa kalangitan. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga katangian niya. Kung hindi ka marunong magpatawad, tutulungan ka ng Diyos. Kung hindi mo alam ang kabutihan, tutulungan ka ng Diyos.
Kung hindi mo kaya magbago ng mag-isa, tutulungan ka ng Diyos. Ano man ang mga pagkatao ninyo, ang Diyos handa kayong tulungan. LGBT man kayo, addict man kayo, mga matay tao, ano man ang mga pagkatao ninyo, huwag mo kakalimutan na mahal kayo ng Panginoon. At handa na kayong tanggapin. Ngunit kapag tanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso, kailangan po natin baguhin ang ating mga pamumuhay. Yun po ang katotohanan. Akala nila ang pag-ibig ay hindi nanguhusga. Pero ang Diyos ay humahatol ayon sa ating mga gawa. Kaya kapatid, kailangan natin sa buhay ang katuruan niya. Dahil siya lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala po makakapagligtas sa atin. Kahit napaulit ako dito, wala po makakapagligtas sa atin. Kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya napaka-imposible na tayo magbago. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Dati rin po ako masamang tao. Naranasan ko maging pusher. Naranasan ko mag-hold up. Naranasan ko magnakaw. Naranasan ko ang ibang klaseng kasamaan. Noon, inaakala ko na napaka-imposible na baguhin pa ako ng Diyos dahil napakasama kong tao. Pero nung naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, laking gulat ko sa mga mahabang proseso na bago niya ang pagkatao ko. Ngayon nakatayo po ako dito nangangaral ng salita ng Diyos. Wala po akong karapatan ng mangaral ng salita ng Diyos kung ako mismo gumagawa ng kasamahan. At kung hindi ko sinasabuhay yung salita ng Diyos. Pero sila ang napatunayan ko. Kahit nang addict ako noon, ngayon, binago na ako ng Panginoon. Akala ko si dati, ang pagpunta sa simbahan ay Kristiyanismo na. Ang pagbabasa ng Biblia ay Kristiyanismo na, pero hindi pala. Kailangan lang natin sa buhay ang katuruan niya. At ito ang maganda, ang ating tagapagturo, kahit saan naroon siya. Dahil ang Diyos ay omnipresent. Kahit saan natin ng sulok tayo pumunta, ang Diyos, nakikita tayo. Ang ating mga puso at isipan. Hindi ko pa sinasabi para ipabukasin nyo na alam ng Diyos ang kasalanan ninyo na tinatago na hindi. Sinasabi ito para malaman ninyo na kung ano man ang nararamdaman yung sakit, lungkot, kapigasan, alam yan ng Diyos at kumakatok siya sa puso ninyo para tulungan kayo sa mga problema ninyo. Ay po, sabi sa Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, simple lang ang gagawin natin sa mga taong gusto tumanggap ng banal na Espiritu na sa tatak ng kaligtasan ng tao. Mananalangin po ako at sa mga taong gusto tumanggap ng banal na Espiritu, sundin niyo lang po ang simpleng panalangin na to. Ito po yun. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng buhay ko. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Iligtas mo po ang aking kaluluwa, ang aking pamilya, at isulat mo po ako sa aklan ng buhay. Banal na Espiritu, tinatanggap kita sa aking puso. In Jesus' name. Amen. Meron po dito ang pangalan, Dayan. Ano man ang problema mo sa asawa mo, sinasabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Sabi sa Biblia, lumapit kayo sa akin kayo mga nahihirapan na nabibigatan lubasin yung mga pangayto yung mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng isang relasyon sa banal na Espiritu. Hindi po sa paglapit sa mga ribulto. Hindi po tayo maliligtas ng anumang klaseng ribulto dahil kahoy lang po yun. Wala siyang tenga na nakakarinig. Wala siyang mata na nakakita. Wala sa bibig na nakakapagsalita. At ang ribulto po ay walang puso. Paano niya mauunawaan ng tao kung ang kahoy ay walang puso? Huwag po natin sasambahin ng kahoy dahil kasuklab-suklab yun sa Panginoon. Kaya sana po, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Basahin niyo ang Biblia para malaman niyo katotohanan. Pagdating niyo sa Kristo sa inyong puso at pagkakaluban kayo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, narito kami para bigyan kayo ng pag-asa. Parang hindi niyo nauunawaan kung ano mga sinasabi namin. Pero sa mga nakinig, darating yung araw na mauunawaan
maunawaan ninyo kung ano mga ginagawa namin ngayon. Maraming po salamat at pasensya na talaga sa inyo istorbo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Mananalangin ko para sa lahat. Panginoon, alam mo po lahat ng mga problema ng mga tao narito. Alam mo po lahat ng mga suliranin, bigat na dinadala nila. Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, na sila'y pakinggan ko kapag nanalangin sa iyo at tumawag sa iyong pangalan. At bawat naghahanap buhay dito, Panginoon, sila'y pagpalain mo, Panginoon. Palakasin mo kanilang mga pangatawan at pahabain mo kanilang mga buhay. Panginoon, dinadalangin ko na patawarin mo lahat ng mga tao na rito, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan at tulungan mo sila magbagong buhay. Yes, God. Iligtas mo kanilang mga kaluluwa at iparangat mo ang lupit mong pag-ibig sa kanila. Lord, maraming salamat, Panginoon. Naway, Lord, pagpalain mo sila at gabayan sa katatawanan. Maraming po salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po sa lahat.